Taong 2025 na, isa lang ang ibig sabihin nun. Magsisimula na ang malakihang biyahe natin gamit ang ating camper van. Pero bago yon, samahan niyo muna ako sa pag-aayos at pagre-ready ng ating gagamiting sasakyan. At kung ano pa ang pwede nating idagdag para mas maging komportable tayo sa loob ng ating camper van. And welcome back to another Van Life episode. Unang vlog natin ngayong taong 2025. Simulan natin sa paghahanda ng ating camper van para sa gagawin nating biyahe. Ano nangyari dito sa drone na to? Pagod ka na ba sa akin? Huwag kang ganyan. Nagsastuck yung gimbal ko. Ano nangyari sa'yo? Ito pa namang maliit na to, na drone ang pinaka-paborito kong drone sa lahat. Nahilo, no? Parang meron siyang lumipad siyang maayos. Tapos kung saan siya nakalipad, doon niya na-realize na may hangover pa pala siya kagabi. Uminom ka ba? Huwag kang bibitaw. Drone is life pa naman tayo. Kaya nga kapag ako ay bumabiyahe, hindi ako nagdadala ng isang drone. Hindi lang dalawa, kundi 3 drone ang dinadala ko. Kasi ayoko, just in case mo na sukuan tayo ng isang drone, at least meron tayong backup para hindi tayo mapilayan. Okay. Good morning sa inyong lahat, mga first timers. Magandang araw. Happy New Year. First vlog natin ngayong taong 2025. And tulad ng sabi ko sa inyo noon, 2025 January, after New Year, magsisimula ang malakihang biyahe natin dito sa ating pagva-van life. Limitless kung tawagin. No boundaries. Knocks. Wag natin gagawin yan. Syempre may mga boundaries tayo, no? Kalokohan ko lang no boundaries na yan. Ang plano ay wag gumawa ng plano. Hayaan lang natin na ang ating damdamin, kagustuhan, at kung ano yung will ng ating Panginoon, kung saan tayo pupunta, ay doon tayo pupunta. Paano ko nasabing will ng Panginoon? Kasi ngayon 2025, wala naman akong babaguhin sa sarili ko. Hindi rin naman magbabago ang taong 2025 para sa akin. Ipapasa Diyos ko lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Ipapasa Diyos ko. Marami tayong papag-uusapan, pero teka lang, unahin lang ang dapat unahin. Wait lang, check ko lang ha. Nasa tabi tayo ng inlets eh. In preparation ng ating pag-alis ay lahat ng belts ko ay kailangan ko ng palitan. Kasi nga medyo kapag nagsa-start ako ng makina, meron ng squeaking sound. Quick! Ganoon. So ibig sabihin, dumudulas na yung belt. So parang meron pa naman ako dito. Isa para sa makina at isa para sa aircon. Okay, let's go. Okay, ang kailangan ko lang bilhin ngayon ay ang dito ko na oil filter at engine oil, kasi magpapa-change oil din tayo. Okay, let's go. January 2, 2025. Unahin ang dapat unahin. Isa sa mga goal ko, isa sa mga magiging mantra ko ngayong taon is unahin kung ano ang dapat unahin, i-prioritize kung ano ang dapat i-prioritize. Dapat lahat ng mga bagay itatry natin na hindi labo-labo at hindi tayo madiskaril. So hanggat maaari sa aking kakayanan, hello po, ay magiging aware ako sa lahat ng mga decisions ko ngayong taong 2025. Wala tayong babaguhin kasi nanaginip ako kagabi. Sabi sa akin ni Lord, mabait naman daw akong tao. Kaya wag daw ako magbago. Hindi. Tuloy ang natin. Hindi, tuloy pa rin. Tuloy ang pagiging mabuting tao. Wag lang tayong papaapak. Pwede tayong maging mabuting tao, pero hindi naman tipong mabuting tao na inaapak-apakan ka na lang ng iba. Ayun ang mali. Abay, palag-palag din mga first timers, ha? Wag ganun. Samahan nyo muna ako sa mga kaganapan ko ngayon. Puro ganap-ganap to, pero nakakaaliw to. Excited ako sa araw na to.
Pabili po. Ay, sir, pabili po ako nung oil filter po ng Suzuki Every Wagon. Nakalimutan ko kung anong tawag sa filter na yun kasi may mga numbers yun eh. Ang alam ko lang kasi mag-drive. Suzuki yan. Opo, Suzuki. Ayan. C110 oil filter. 160. Every change oil dapat magpapalit ng oil filter kasi kapag hindi kayo nag-oil filter, nagpalit, eh ganun pa rin, parang walang nangyayari sa pag-change oil sa engine nyo. Okay, next. Engine oil. So kung kayo ay nagbabalak na bumili ng Suzuki Every Wagon, ang unang-unang mga pangangailangan nyo sa pag-maintain sa kanya is yung regular na pag-change oil with replacement ng oil filter. Tulad nga sabi ko kanina, kapag kayo ay nag-change oil na hindi kayo nagpapalit palagi ng oil filter, wala rin silbi yung pag-change oil ninyo. As in, hindi mararamdaman ng makina na nag-change oil kayo. Para maingatan din yung makina natin kasi makina ang buhay ng ating minivan. Eh lalo na ang ating minivan ay sobrang gala nito. As in, sobrang gala nito. Eh kailangan alagaan talaga siya sa change oil. Eh kailangan talaga siyang alagaan sa change oil. At syempre, dapat kung kayo rin ay may minivan, palagi kayong merong baon ng mga belts. Dalawa pang aircon at yung pang makina. At higit sa lahat, okay, bibigay ko na sa inyo, sasabihin ko na sa inyo ang totoong nangyayari kapag kayo ay bumili ng minivan. Hindi ko sure kung lahat pero i-make sure ninyo na kapag kayo ay bumili ng minivan, i-check ninyo yung tensioner bearing niya. Kasi ang tensioner bearing ang nagiging pinakaunang cause ng minimal sira ng isang minivan. Unless magkaroon kayo or kabitan nyo siya o bilhan nyo siya ng magandang klaseng bearing. So, no worries tayo dito sa bearing na ni Watod kasi the last time nung more than 2 years ago, naalala ko, naalala ko. Yun palagi ang problema ni Watod. Every time naglo-long drive ako, yung mga papunta ko ng Mindanao, pumunta ko ng Visayas, laging umiingay yung tensioner bearing. Bakit ganun yung intonation ko, yung pagsasalita ako dito? Para ako nagbibigay ng payo about sa buhay. Ay pinag-uusapan natin dito ay piyesa ng van. Yun ang mga dapat nyong paglaanan ng budget para dapat meron kayo palagi nakatabing stock nyan, belts and bearings. No worries kay Watod kasi ang bearing na nakakabit na dito, tensioner bearing, is yung pinakamagandang klase na. So matagal na siya umingay, matagal na siya masira. Syempre check nyo rin palagi yung radiator kung nagbabawas ba yung tubig sa loob, yung coolant. Yung kay Watod nagbabawas pero konting-konti lang din naman, as in konting-konti lang. Pero mini-make sure ko na meron akong dalang coolant. Yung coolant ko. Oh my god, nabuksan yung coolant ko. Nagdadala ako ng coolant kahit hindi ko kailangan. Dapat ganun. Ito coolant ko, 1 galon na kulay green ang kulay ng tubig niya. So lahat ng laman ng radiator ni Watod ay kulay green, hindi ako naglalagay ng tubig. Purong coolant lang talaga with anti-rust. Let's go. So hindi tayo kakalawangin sa biyahe, guys. Hindi tayo kakalawangin. Ngayon naman ay kailangan natin pumunta sa pinaka-busy lugar dito sa Malolos City para bumili naman ng oil. Dito tayo kay paring Allen. 190. 190 isa. So 600, mga ganun. Anong brand to? Caltex. Okay. Havolin oil para sa ating Suzuki Every Wagon. First time itong mag-havolin tayo. Baka maging havolin tayo nito. Kailangan natin tumakbo, guys. Bumili tayo ng havolin na oil. Baka habulin ta. Tigilan mo yan boy. So ang gagamitin nating oil ngayon kay Watod, for the first time na nagkaroon tayo ng Suzuki Every Wagon. Kasi dati puro Gulf oil yung ginagamit natin. Since na wala na rin naman na tayo sa Gulf oil, kasi nga hindi na ako nag-renew ng kontrata, hindi naman dahil sa ayoko na or something na kung anong nangyari sa amin ng Gulf Oil, ako ay talagang hindi na nag-recontract sa kanila kasi nga to prioritize yung
time na dapat meron tayo ngayon 2025, aalis tayo palagi, di ba? Para hawak natin yung buong oras natin at naiintindihan naman nila yon na yun nga na nag-iiba na yung focus ko, nag-iiba yung priority ko. Pero syempre thankful ako sa Gulf Oil na nakasama ko sila ng 3 taon ba? 3 taon ko silang kasama. Pero marami akong Gulf Oil, nagkataon lang na andito ako ngayon sa Malolos at wala akong dala kaya bumili ako. Pero sa mga susunod Gulf Oil ang gagamitin ko. So ang gagamitin natin ngayon ay Havolin oil ng Caltex. Hindi na ako nag-renew ng mga contracts ko, pero syempre mga kaibigan ko pa rin naman silang lahat. Kontrata lang ang hindi na na-renew, pero yung relationship as pagkakaibigan at samahan, andun pa rin naman yun. So ngayon, pwede akong gumamit ng oil na Gulf Oil for example. Pwede akong gumamit ibang oil. Kumbaga hindi na sisikip yung mundo natin na kailangan mag-change oil ako, dapat ganitong brand lang o kung ganito. It's all about maturity of priorities ba tawag doon? Kasi yung doon naman talaga sa point na ang magiging mahalaga sa'yo is yung magkaroon ka ng time. Kumbaga kung titimbangin mo, my God, ito na yung panahon na oras na talaga ang kailangan ko. Umabot lang ako doon sa ganung point para makapag-focus ako sa mga bagay-bagay. Kaya ayun, nalalaman mo na kung ano yung mga dapat mong i-priority sa buhay sa atin yung priority natin ngayon is yung magkaroon tayo ng open time talaga. Yung tipong masasabi natin na medyo malayang ibo na tayo. Para vlog lang tayo ng vlog, alis na lang tayo ng alis. Si Bankada! Si Bankada! Wait lang, matagal yung hindi nakita si Bankada sa vlog ko. Wait lang. Papark muna ako. Nasaan siya? Oy! Si Balot! Oh, teka! Sama na ako sa lugaw nyo. Bro Balot, bro. Kakain pa lang ka ba kayo? Oo, naglilinis ako sa jealous, biglang dumaan, sabi ko parang kilala ko siya sa kanya, tapos may dumalik. Oh, lugaw muna kami. Yes, kasi yung gagawa ng ating sumisilip ka ba? What's up mga first timer, namiss ko kayo! Alam ko na, nagalit ka dyan Pantay na! Patay na ba? Pantay na! Paling yan eh. Paling ba akin na? Akin na, suot mo. Paling pag ganyan, so isuot mo na medyo patagilid. Ayan. Ha? Itawag adjust. So naglugaw lang kami ng matiwasay at tuloy na agad tayo sa kung ano talaga ang nakaplano kung bakit tayo nandito. Aircon tayo. Nakaroll ka pala. Oo, nabublog tayo Welcome back to my channel. Another day, another van life adventure. Para gusto ko magpalit ng intro ganun. Pwede naman. Bakit nga ba hindi ka nabisi ka kasi? Nabisi ako bro sa sobrang. Tinatalo ang pagiging YouTuber mo ng pagiging negosyante. Hindi talaga ng pagkakataon Oo. Magtrabaho na lang kaya ako sa inyo. Para kung hindi ako YouTuber, papasok ako sa iyo. Ayun, tulad ng dati, kay Kuya Berto tayo magpapagawa ng ating sasakyan kasi sa totoo lang ang hirap magtiwala ng sa iba ko ipapahawak yung sasakyan na kung sino yung huling humawak. Wow. Ipapahawak ko sa iba. Grabe talaga yung trust issue ko. Kaya si Kuya Berto ulit ang gagalaw ng ating sasakyan. Buti na lang hindi nakawakan doon ng iba, no? Saan nga ba yun? Pabola dito. Ayan, okay na. Atras natin guys. Uy, grabe, masayang naman yung ano na to. Ganito yan. 15 years na yan dyan, o 12 years. Strada to Pagdating namin, si Kuya Berto pumupungas-pungas pa kasi kakagising lang at meron pang hangover ng New Year. Dapat ngayon magpaturo ka na kay Berto kung paano mag-change oil. Para pagkalima nasa nasa Vizcaya ka. Oo. Yung change oil, posible pwede kong gawin yun. Pero yung palit belt pa medyo... Medyo alanganin. Oo. Dami kasing humawak kay Watod dati, nung bibigay kami ng change belt. Sablay talaga Kaya kung sablay yung nagawa ng iba. Di ba nung nanonood pa ako sa iyo noon? Pauwi ka dito, ilang putol yun? Dalawa, tapos nakatulog ka pa sa kalsada. Oo, diba? Mga mekaniko na yun Ganun ko ka-idol Nabubutulan. si McLean dati. Tapos ako pa ang gagawa.
Baka sumabog na tong van na to. Isang shelf lang naman sa gitna. At para mabuksan yung makina ni Watod, kailangan ko munang ibaba yung mga gamit ko. Tsaka yung isa kong drawer dito na tanggalable kung tawagin. Tanggalable. Kailangan ko ibaba lahat-lahat ng mga gamit dito sa part na to sa likod ng ano kasi nga para mabuksan yung makina. Mag-shoutout muna ako. Ikaw ba bro? Ay meron kasiyahan kapag ikaw ay binibigyan ng mga ganito. Oo naman. Kasi ano yan eh. Ganito ako dati nung nagsisimula pa ako mag-vlog. Yung nireregaluhan lang ako ng mga subscribers ko. Tuwang-tuwa na ako. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pero nawala to sa ano ko, sa sistema ko. Kasi Bakit? parang ewan ko. Tapos ngayon na lang ulit siya na kasi nga 'di ba, parang ano ko explain? Ba't ko ba sinabi to? Kailangan ko tuloy paliwanag, mahalata nila pag kinat ko eh. Oo. Nagkakaroon tayo ng kakayahan bumili ng pansarili natin. 'Di ba? Pero masaya pa rin makatanggap naman. O kaya nga sabi ko na miss ko yung Ganitong moment. moment na pinapadalan ka. Iba talaga yung feeling. Kaya magpadala na kayo. Hindi. Ito ang Pwede ka akong bumasa? Oo. McLean Amogis. Oo nga. Para sa akin nga galing to kay sa Ice Everyday Gourmet. Pagkain yan bro. Pagkain to. Alam mo na to, tapa to. Tapa. Hindi ko lang alam kung ang tapa ba ay kabayo? Usually tapang kabayo. So tapang Tapang usa. yan ka na naman eh. Pananaw ng isang chef na naman yan eh. So maaaring to, beef tapa or kabayong tapa. Kabayo. Wala namang tapang baboy, di ba? Wala. So hindi ko muna ito bubuksan. Bubuksan ko na ito sa camping natin kasi iuulamin ko to. Yes, gusto ko lang muna i-shoutout yung Ice Everyday Gourmet sa pagpapadala na itong uulamin natin sa camp. Sige, sasama ako mag-camping, ako magluluto. Luto na to. Ano ba na ba? Oo. I-reheat lang natin to. Kailangan natin ingatan kasi nakalagay dyan, ayun fragile. Fragile. At habang sinimulan na ni Kuya Berto ang pag-aayos ng ating sasakyan, napansin ko na sobrang dumi na pala ng makina ni Watod. Papa engine wash na rin yan sa marunong talaga maglinis ng makina. Delikado malinisan yan pero dapat sa mga marunong talaga. At dahil hindi naman tayo ang nag-aayos dito, wala tayong ibang gagawin dito kundi ang magkwentuhan. Baka March, saka pumunta ng Palawan. Ay, March, Palawan ako! Hindi nga. March ako! March ako Palawan. Hindi na plano ko. Hindi ko pa nasasabi kay Agilus. Bro, Agilus. Total, andyan ka naman March, Palawan, may ticket na kami. Ang daya na ito. Hindi ko alam na March ka. Humabol ka. Hindi ko alam na March ka. Plano ko March talaga Palawan. O yun. Isang buwan ka ako. May ticket na kami. O siya, na-spoil ko na yung aking mga lakad sa mga susunod na mga buwan. Pupunta tayo ng Palawan. Oh, Aeroplano ka raw ba? aeroplano. Aeroplano daw bro. Mahal lang tawid. Okay Kasi lang. kaya mo naman yun. Pinagandaan ko na yun eh. Kapag naghanap mo na, ayun, naghahanap ako ng minivan doon. So sino may minivan dun sa sa Palawan? Magulit ako sa'yo. Pa rin po ako. Baka may mga kaibigan kayo dyan na Tapos usap ka lang ulit tayo. merong minivan or may mga for rentals dyan. Pwede naman. Or kahit 3-wheeler. Sige bro, pagaling ka. Hindi parinig to kay Agilus Pwede. Minivan or 3-wheeler tayo dun sa sa Palawan mag-adventure tayo dun. March pa naman. Tignan natin kung magbago isip pwede naman yung Magpapalawan ka, hindi ko sinabi sa'yo, napupunta ako, wala ka rin binanggit sa akin na magpapalawan ka ng March. Palawan ng Pero March. Ako, ang plano ko March. Doon na tayo. ilang linggo tayo dun. Ang plano ko talaga isang buwan. Kaya alam ko na hindi Janice. 2 weeks lang ang ko. Oh, mali natin, tignan natin, di ba? Why not naman, di ba? Tignan natin. Sige. Buwan ako. Palawan, March. Masarap kasi sa Palawan, bro. Isa siyang isla na andun lahat. Isipin mo yung magagandang mga lugar sa buong Pilipinas. Sa isang isla ng Palawan, lahat ng gusto mong makita sa buong Pilipinas, meron sila. Coron. Ano lahat? Diba? Bundok, ilog, dagat. Alam mo ba sa bakit? Napakaswerte ng isla na yun. Ako doon? Oh. Yan yung mga hindi ko kayang gawin, bro Isa sa mga frustrations ko ang hindi talaga ako marunong mag-ayos ng aking camper van. Pero tignan natin, kung ako yun na may magtatagal naman sa Mindanao very soon, why not mag-undergo ako ng training kay Dodong, no? Oo. Kahit palit belt lang, Saka change oil. change oil, mga ganong basic lang ba?
O, palit brake pads, no? Mga ganon, yung mga basic na... Basic, tatlo na yun. Para just in case na wag naman sana. Mukhang all goods po naman yung ating oil, air filter. Mabugahan na lang. Okay pa, buga-buga lang to. Magiging niya ako, assistant niya ako sa kanyang shop. Mga magkakabit ng mga belt na ganyan. Pag-aaralan ko yun, mag-suspend ako ng oras para dyan. Motovlogger! Motovlogger! Hello! Oil pa yan ng Mindanao. Maganda ang kinagandahan sa fully synthetic is umaabot ng 10,000 kilometers ang pwedeng takbuhin. Pero ang advice din naman ng mga ibang mga mekaniko, huwag pa abutin ng 10,000, at least mga 8,000 magpapalit ka. Ang problema nga ng gasolina, nagkakaroon siya ng oil slugs. Yung parang may namumuo na matitigas na kapag dinain mo na yung oil mo is naiiwan siya sa loob ng makina. Maganda na lang is cat semi-synthetic. Okay. Kumbaga, lilinisin lang natin gamit ang Petron kasi ang Petron kasi may mga tinatawag na cleaning agent yan kung tawagin. Naglilinis ng makina Oo. para at least ma-monitor ko rin kung bago siya mag 5,000 kilometers na lang. So hindi ko sasagirin na 5,000 kilometers kasi sa totoo lang, ang bilis ko maubos yung 5,000 kilometers na kilometrahe. Kasi puro tayo biyahe. So magiging na lang ako. Bantayan ko na lang kung malapit na mag 5,000 yung kilometers na tinatakbo natin, and then change oil tayo agad. Alagaan natin sa oil kasi dun tumatagal, dun ang buhay ng makina natin sa oil. Kaya dapat alaga talaga sa oil. Semi ba yan? Oo. 20W. At habang pinapalitan ni Kuya Berto ang ating engine oil, meron akong isang natuklasan na nung ginamit ko mali pala ang pagkakabit ko. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun yung itsura nung nakabit ko yun. Yung screen na niregalo sa atin ni Kuya Robert galing Japan. Alam mo may nagregalo sa akin na taga Japan. Yan ba yun? Ito yon. Duster ng lola natin. Hindi yung duster. Ulitin ko lang yung pagkakabit kasi mali yung pagkakabit ko. Na-figure out ko rin kung paano. Kasi yung strap nilagay ko dito sa taas. Pag ganon. Mosquito, Oo, tsaka para maganda yung Ang ginawa ko kasi ganito. Sa loob yun. Tapos dito kasi na-strap. Pagkala ko, nagtataka ako kung bakit mayroong ganito sa ilalim. Mali pala. Para saan ba? Wala akong pinanood ng mga YouTube videos Oo. Ang ganito pala talaga to. Ang tamang pagkabit. Sa labas. Kaya mayroong ganito. Kasi nga, ito ay isusukbit mo dito. Ayan. Kaya may ganun. Oo. Parang Ayan. And then, saka mo to isa-strap. So ganito pala talaga dapat siya. Pagkalagay nyo dito, saka nyo isasabit dito sa labas. Yan. Diba? Kaya may ganyan na nakuha mo na yung kanto, diba? Kanto. May kanto, ayan. Tapos ito, is ganyan. Yan. Ganyan pala talaga siya. Ang pagkabit. Ang pagkabit. Hindi sa loob na parang kortina. So yan na. Oo man. Fit na fit. Unat na unat siya ngayon. Pwede pala yung salamin, half mo lang, no? Oo, half naman talaga siya. So at least diba, hindi ka na nakikita masyado sa loob. May hangin ka. Mas may hangin ka. So hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas nito. Pero Kuya Robert, maraming salamat. Pero, Ban ka daw. oo. Sige. Kayo. Pangunahan lang naman ang akin eh. Pangunahan ba? Yung gilid mo ba? Ay, hindi nga pala. Sarado gilid ko. May net ka rin pala sa gilid, no? Sa likod. Yung sa harapan ng wala. Sa driver seat saka sa passenger seat. Naman namang meron niya dito. Kuya Bet. Wag na pala. At sa wakas, okay na ang ating camper van. Ngayon ay hindi na tayo kakaba-kaba sa mga malalayong biyahe na gagawin natin. Ba, tahimik yung makina. Maswerte tayo kay Watod dahil mahigit 2 taon na natin siyang ginagamit at hanggang ngayon, condition pa rin talaga ang kanyang makina. Thank you. Okay na ating sasakyan. Oh, magbabay ka na sa mga first timers. Shish! Meron akong drone Ayun, tara. Kuya Beto, maraming salamat Isa lang ang masasabi ko sa muli naming pagkikita. Pagmamahal at kapayapaan pa rin ang magwawagi sa huli. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand.
Okay. 10 na ng gabi. Katatapos ko lang mag-edit nung first part na pinanood yun ng vlog na to. Ngayon ay andito ako ngayon sa garahe ng bahay namin sa Malolos. Kasi nga, dito tayo nag-holidays, di ba? Pero sa ending ng vlog na to, samahan nyo muna ako kasi meron ako ditong kakabit kay Watod. Kung napapansin nyo, kapag ako ay nag-vlog dito sa loob ng van, maraming nagko-comment, ang dilim ng van mo, Boy P. Wala ka bang ilaw dyan? Wala. Hindi ko kasi pina-installan to ng ng mga electrical. Kasi nga, ako dati na may mga camper vans kasi sa ibang bansa na nasusunog dahil sa electrical. Hindi naman ako masyadong marunong. Kaya hindi ko pinakabitan. Kaya mga ilaw-ilaw ko dito sa loob ng camper van is more on LED lights lang, yung mga rechargeable. Yun lang ang merong ilaw ako yan, tulad ng ganito. Ganyan. Pero eventually kasi na-realize ko na madilim talaga. Ang dilim talaga. At kapag nagbabalag ako dito sa loob, wala akong ginawa kundi hawakan itong ilaw na to. 'Di ba? Lagi kong hawak-hawak. Ngayong gabi ay gagawa na natin ng solusyon. So solusyonan na natin para kapag tayo ay bumiyahe, kahit na nagbablog ako dito sa loob ng camper van, maliwanag na. So meron ako ditong in-order. Wait. Ang tagal dumating nito. In-order ko pa to sa Shopee? Galing pa ito ng China. Wala pang gunting dyan. Wait ko, wala akong gunting. Para mabilis ang ginawa natin. Actually, hindi lang naman siya pang sasakyan. Pang kwarto siya, pang mga kitchen. Ngayon, nung nakita ko sa online, sabi ko, parang po pwede ito sa loob ng camper van. Kasi nga, rechargeable, tapos LED. Sabi ko, parang gusto ko na lumiwanag yung loob ng camper van. Okay lang maliwanag, pero hindi naman ako matutulog na maliwanag. At least, pag nagpa-vlog ako dito sa loob ng sasakyan, nakikita nyo na maayos yung loob. Hindi mukhang lagi tayo nasa ilalim ng imbornal kapag ako nagpa-vlog. Yung mga tipo parang nagtatago tayo sa mga hapon. Bubuksan ko lang ha. At ikakabit na rin natin to. Samahan nyo ako saglit lang to. Para all goods din yung ending ng ating vlog. Meron tayong update sa ating camper van pagkatapos ng change oil. Medyo inaantok na rin ako at pagod na rin. Napapagod na ng inyong boy first time. No? Para makapagpahinga na ako at wala na akong iniisip na... Kasi kung ipapabukas ko pa to, hanggang panaginip, dala-dala ko to na kailangan dapat pala ginawa ko na. So gawin ko na ngayon lahat para mahimbing ang tulog ko. Rechargeable siya na super slim na ilaw na ididikit natin sa kisame ng ating camper van. So, check muna natin kung paano siya. Wait, paano? Oh, ayan. Kulay white. Ano to? Nagpa-party ako sa loob naman. Kulay white. Ang daming buttons. Dalawa, yung isa. Wala. Bakit white to? Ang sabi wait. Ayan, yellow. Wow. Ay. Star Wars, let's go. So ito ay didikit natin dito sa ating sasakyan. Dito yan Dito banda. Tapos magkabilaan kasi tatlo to Wait. Reflex ko na sa inyo. Para makita rin yung mga iba na camper van dyan, na mga mini wagon. Karoon ko ng idea kung ano yung magandang mga ilaw sa loob ng ating sasakyan na hindi tayo nagpapa-install ng electrical. Tatlo to. Parang sablay yung isa. Parang dalawa lang yung gumagana. Yung isa ayaw. Hindi ko lang alam kung low-bat lang siya o charge ko ng matagal. Pero sige. Balitaan ko kayo kapag napagana ko tong isa. Pero itong dalawa ay install na natin dito sa loob ng ating camper van. Ito yan mismo. Sa loob. Okay, kapit ko lang Diyan lang kayo Kung sinamahan lang talaga nila ng hindi gumagana. Pero charge ko na matagal. Baka makuha. Baka low-bat lang talaga siya. Ito kasi para doon sa harapan. So, since okay naman yung dalawa, at priority ko naman ay yung ilaw dito sa
sa loob, sa likuran, kakabit ko na to. Okay. So, imbis na pahaba ang ganon, pag gano'n na lang. Isa na lang dito. Ayusin ko lang to. Maganda siya eh. Ano siya eh? Double-sided tape. Tapos, magnet. Pwede na, no? Okay. Okay. Pantay. Pantay yan. So, ayan na. All goods. Meron tayong ilaw. Diba? Nakikita niyo na ako sa loob. Iniisip ko kasi kung pag ganun. So, may choices naman niya, may options siya kung kulay puti o warm. Kaso fan ako ng warm eh. So, dilaw. Ayan. Sayang at hindi nagana tong isa. Pero i-charge ko muna ng matagal. Baka lowbat lang talaga siya. Wala lang talaga siyang power. So, balitaan ko kayo sa next vlog kung gumana ba. Pero at least, ayan na yung loob ng ating camper van. Maliwanag na. Mas okay yung ganito, no? Kasi yung pag ganito. Hello? Parang mas maganda yung nakaganito. Hindi, okay na to. Decision ko na to eh. Panindigan ko na. O siya. Okay na. All goods. So paano mga first timers? Ako yung mag-good night na at magkita tayo sa susunod natin na upload ha. Malamang ang next upload ko nito ay bumabiyahe na ulit tayo papuntang up north at tayo ay mag-iikot naman. Muna ng Luzon. I mean, Luzon ha. Hindi up north lang or Cordillera. Mag-iikot tayo ng Luzon. So abangan nyo yung aking next upload at sigurado simulan na rin ang ating adventures. Good night. Life is good dito sa Malolos, Bulacan. Happy New Year sa inyo lahat. Oh yeah. Teka lang, baka hindi ako makatulog eh. Pero napailaw ko. 1, 2, and 3. Okay, good night. See you next vlog.